Naranasan mo na bang isa sa kaibigan o kapamilya mo na biglang lumipat ng relihiyon o baka ikaw mismo dahil may pagdududa sa kinagisnan mong pananampalataya? Bakit nga ba may mga lumilipat mula sa Katoliko patungo sa Iglesia ni Cristo at sa ibang sekta? Totoo ba na ang mga pangyayari na ito ay ginusto ng Diyos o kagustuhan lamang ng isang tao? Isa pa pong pagkakaiba, ang pari po sa Katoliko, pag nagturo po, ginawa pong katatawanan. Hindi po seryoso. Samantalang sa iglesia po, nakabase lang po sa Biblia. Kung ano pong nakasulat doon sa Biblia, wala pong dagdag at wala pong bawas. Subalit ang mas nakakagulat, bakit may mga nagbabalik pa sa pagkakatoliko? Kahit na ang tagal na nilang naging kaanib ng Iglesia ni Cristo? Ito ba ay isang tanda ng pagkabigo sa mga espiritual na pangarap o sadyang may mga bagay na nakikitang hindi nakakaangkop sa kanilang pagkakristyano habang naroroon sila sa loob ng ibang denominasyon? Bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Then, dyan po sa lugar na yan, dahil nga malapit sa sentral, napakarami kong mga pasugong na kolekta. Umabot nga lagpas ng kalahati ng aking katawan. Yung iba, hindi ko alam saan napadpad. Sa sobrang dami, nakolekta ko pa yung mga lumang issue pa. May mga issue pa nga ng pasugo na i-publish, buhay pa si Felix Manalo. Ang dalawang uri ng video na ito ay may magkakaibang pangyayari. Una, lumipat siya sa Iglesia ni Cristo dahil may nakikita siyang mali sa pagsamba. Ang pangalawa naman, bumalik sa Katoliko dahil may nasusuri siyang mali na doktrina sa Iglesia ni Cristo. Alin kaya ang nagiging wasto sa kanila? Ipapakita natin ang mga pangunahing dahilan at kontrobersyal na aspeto sa likod ng mga paglipat na ito, lalo na ang koneksyon sa kaalaman at karanasan. Ang video na ito ay ginawa upang magbigay ng impormasyon at iba't ibang pananaw. Hindi layunin nito ang manghusga, manira o magdikta ng paniniwala. At mas mahalaga ang bukas na kaisipan. Ang unang tanong, bakit lumilipat ang Katoliko sa relihiyong Iglesia ni Cristo o sa ibang sekta, maliban sa mga nakasanayang sagot? Ang tanong na ito ay may nakatagong kasagutan na higit na nakakamangha. Kung ano nga ba ang pangunahing dahilan kung bakit sila lumipat? Ang nakakalungkot sa totoong sagot na ito ay hindi alam ng lahat ng nagiging kaanib na ngayon ng iba't ibang relihiyon. Kung bakit sila nabighani sa pangangaral ng iba. Ngunit bago natin ibubulgar ang nangungunang dahilan na hindi nila nalalaman, uunahin muna natin ang ibang mga rason kung bakit nila nilisan ang Katoliko. Ayon sa mga lumipat, na umano'y na hindi nila nakukuha ang sapat na espiritual o personal na koneksyon sa Diyos sa loob ng simbahang Katolika. Dahil dito, sila ay maghanap ng mas direktang relasyon sa Diyos. Ang ilan naman ay may hinala tungkol sa mga doktrina o praktis ng simbahang Katoliko. Dahil dito, naghahanap sila ng ibang relihiyon upang magtanong na akala nila ay makakasagot sa kanilang mga pangangailangan espiritual. May mga individual naman na hindi sumasang-ayon sa iilang mahahalagang aral ng simbahang Katolika tulad ng sa contraception o paraan ng pagplano sa pamilya o ang hindi pag-aasawa ng mga pari. Karamihan sa kanila, hindi lubos na nauunawaan ang Santatlo, pagka-Diyos ni Cristo, papel ni Maria, mga sakramento at kasaysayan ng simbahan. Ang ilang denominasyon tulad ng Iglesia ni Cristo o mga Protestante ay nagbibigay diin sa sola scriptura o ang Biblia lamang ang batayan ng pananampalataya. Ito ay nakakaakit para sa iilang Katoliko na naghahanap ng mas direktang pag-aaral ng Biblia. Ang mas lively o personal na estilo ng pagsamba sa ibang mga simbahan tulad ng mga evangelical o Pentecostal ay maaaring makahikayat sa ilan na umalis sa mas formal na liturhiya ng Katoliko. Ang mga relihiyon na nag-aalok ng eksklusibong pangako ng kaligtasan sa loob lamang ng kanilang samahan ay maaaring makaakit sa mga Katoliko na may takot o pagdududa sa kanilang sariling kaligtasan. Kapag ang isang Katoliko ay nagpakasal sa isang miyembro ng ibang relihiyon, minsan ay lumilipat sila upang maging pareho ang kanilang pananampalataya bilang pamilya. At ang pinakamalaking dahilan ay ang ibang relihiyon, katulad ng Iglesia ni Cristo na nagbibigay ng pakiramdam ng katiyakan at eksklusibong kaligtasan.
na ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagiging isang kaanib ng Iglesia ni Kristo. Maliwanag po, mga mahal naming taga-subaybay, ang binabanggit na iglesia na ang mga pangalan ng mga kaanib ay nakatala sa langit, walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Dahil dito, madaling mahila ng mga ibang relihiyon, lalo na yung nag-aambisyon ng mas madaling kaligtasan. Pero ang totoo, ang lahat ng kanilang mga dahilan na yan ay nag-uumpisa lamang nang sila ay nakakarinig na ng mga bagay na ito mula sa mga ministro at pastor. Narito ang malaking pagkukulang sa kanilang sarili kung bakit sila biglang napalipat sa ibang sekta. Makikita natin na mas marami pa ring mga Katoliko ang hindi pa lubos na naintindihan ang kanyang paniniwala. Ito ang pangunahing dahilan na madali silang matitinag ng mga argumento na tila mas malinaw o mas malapit sa Biblia sa unang tingin, at dito na nagiging kritikal ang papel ng kaalaman. Dahil sa tinawag na brainwashing, hindi na nakapag-isip ang isang tao ng matino. Hindi na niya namalayan na siya ay nasa ilalim na pala ng ibang kapangyarihan. Ang brainwashing na techniques ay ang paraan na ginagamit ng iba't ibang relihiyon, paulit-ulit na pag-uulit ng mensahe, pagkontrol sa impormasyon, paggamit ng takot o gantimpala at pagpapahina ng pagtitiwala sa sariling pag-iisip ng isang tao sa pamamagitan nito. Maari baguhin ang mga paniniwala, pagpapahalaga, ugali at kahit na ang pagkilala sa sarili ng isang tao, maaari ring magdulot ng emosyonal na pagkabalisa, depression at pagkawala ng kakayahan na gumawa ng sariling desisyon. Ang matinding panganib na maaring idudulot ng brainwashing ay maaring panipulahin nito ang utak ng isang taong kulang sa kaalaman. Maari itong gamitin para sa masasamang layunin tulad ng pag-recruit ng mga miyembro. Subalit ito ay labag sa karapatang pantao at kalayaan ng pag-iisip. Ito po ang totoong nangyayari kung bakit nila naakit ang isang Katoliko. Para sa mga teologo, ang pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa kaalaman. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang kakulangan sa pagsusuri sa Katolikong doktrina at kasaysayan. Dapat nating tandaan na sa aklat ng Oseas 4:6, ang kapangyarihan ng pagsusuri ay maaring magdala sa isang tao tungo sa kaharian ng Diyos, at ang kakulangan sa kaalaman ay siyang maghatid sa kapahamakan. Ang proseso ng pagsusuri ay nagbibigay ng katiyakan na ang ating pagpili ay umaayon sa ating tunay na sarili, hindi lamang sa kung ano ang itinuturo o ipinapagawa ng iba. Ito ang malaking pagkakamali ng mga nagsisilipat mula sa Katoliko. Ang inuuna nilang sinusuri ay ang ibang pananampalataya kaysa sa kanilang sariling paniniwala. Dahil sa kanilang ginawa, kaya nagiging biktima sila sa maling pangangaral. Malinaw na hindi muna nila sinuri ang sinabi ni Kristo sa Mateo 7:15. Ang mga huwad na mangangaral ay dumadating sa inyo na nakadamit ng balat ng tupa, ngunit sa loob ay sila'y mga mabangis na lobo. Ibig sabihin, kung ikaw ay makikinig sa kanilang pangangaral, tiyak hindi ka na makakapag-isip ng matino dahil sa lason ng kanilang magandang pakikipagtungo. Sa paraan na yan, tiyak na hindi ka makakaiwas sa pagiging biktima ng manipulasyon. Ngayon, bakit naman may bumabalik sa paniniwalang Katoliko? Kahit saan mo tingnan na anggulo, kapag may isang kaanib ng ibang relihiyon na bumalik sa Iglesia Katolika Romana. Hindi na ito dahil sa kakulangan ng kaalaman, kundi sa hustong pagbangon mula sa kadiliman tungo sa ninanais na totoong kalayaan sa pananampalataya. Tiyak na ang pangunahing dahilan kung bakit ay walang iba kundi ay nagkakaroon na sila ng sapat na kaalaman at kumukupas na ang lason na nagmamanipula sa kanilang kaisipan sa panahon na ito. Tinawag na sila sa kanilang tunay na prinsipyo. Nabuksan na ang kanilang isip mula sa pagkakabilanggo nito sa maling akala para sa doktrina ng simbahang Katoliko. Lumalaban sa kahihiyan kahit pa anong sasabihin ng iba. Ang pagbangon mula sa pagkakadapa ng kanilang pagmamataas at nagpapakumbaba sa sarili, ang mga taong ito ay ang totoong mga tupa na tinawag ng Diyos pabalik sa kanyang kawan. Sila ay mapalad na nakatuklas ng isang banal na desisyon dahil sa kanilang muling pagsusuri. At ang pagka hindi lubusang sarado ang puso, dito natin makikita ang isang
malinaw na katotohanan na may malaking pagkakaiba sa sapat at kulang sa kaalaman. Ito po si Kuya Tem, hanggang sa susunod na pagbahagi ng katotohanan.